Mga ka-good news, ating balikan ang panahon kung kailan ini-interview ng ABS-CBN ang panig ni Danis Cornejo, ang modelo na di umano'y ginahasa ni Bong Navarro at Cedric Lee, ang negosyanteng kaibigan ni Danis Cornejo. Narito ang kanilang salaysay sa kanilang panig ayon sa mga akusasyon ni Bong Navarro. Atin pakinggan. Supposed to go out together. This is my sister, Miss Bernice Lee, together with one of our friends, Mr. Zimaraz. We were supposed to pick Miss Denise Cornejo from her condo unit. Ayon kay Lee, kasamang isang kaibigan at babaeng kapatid, nahuli nila sa akto si Navarro na nasa kwarto mismo ni Denise. Upon reaching the door of her condo unit, we heard some screaming inside. So we thought baka may nag-aaway lang or something. So fortunately, the door was unlocked. So we were able to go inside. Wala naman tao doon sa sala. Tapos dumiretso kami doon sa bedroom dahil yung bedroom naman nila ay kurtina lang, walang pintuan. Nakita ko doon ng isang lalaking nakahubad na, nakababa na yung shorts niya, nakapatong kay Denise. At si Denise ay nagsisigaw at nagpapapadyak doon sa lalaki. Dito na punto ay dapat kinunan nila ng video. Kinunan nila ng video si Bong Navarro para meron silang ebidensya na talagang nakapatong si Bong Navarro kay Danis na walang saplot. Kasi pwede lang naman mag-imbento ng kwento. Kaya kailangan talaga dito ng ebidensya, kahit pictures man lamang. So ang instinct ko is I grabbed him from the back at hinila ko siya pababa ng kama. Pero dahil nagtangkapang tumakas at lumaban, ginapos umano nila si Navarro bago dalhin sa presinto kasama ng iba pang dumating na kaibigan. Pumapalag siya at nanuntok siya. Pilit niyang sinusuot yung pants niya. Napagtulungan namin siya ni Zimmer dahil dalawa naman kami. Nahila namin siya palabas ng bedroom. Nahila namin siya doon sa sala. At pilit namin siyang pinipin down para maaresto siya at madala sa presinto. Kaya lang, sa kapapalag niya, nanuntok siya muna. Napilitan na rin kaming suntukin siya pabalik at hanggang sa naupakan na namin siya ng ganon. Ang nagapagtataka dito kung bakit dala-dala ni Cedric Lee ang isang martial artist o itong mixed martial artist. Isang malaking tao na, of course, martial artist yan, mixed martial arts, ay magaling yan sa suntukan. Kasi kung si Cedric Lee lang ay pwedeng tabla-tabla lang ang suntukan ni Bong Navarro at Cedric Lee. Kaya parang sinadya talagang dalhin ni Cedric Lee yung kaibigan nila na MMA fighter. Kaya ayun, bugbog sarado si Bong Navarro. Buti na lang, nakakuha kami ng isang duct tape doon. Tinape namin yung kamay niya at yung paa niya para hindi na siya muna makapalag at hindi siya makatakbo habang tumatawag kami ng pulis. Pinablatter nila ang kaso sa Southern Police District pero di na nila itinuloy ang kaso matapos magmakaawa at humingi ng tawad si Navarro kay Denise at nangakong babayaran ng lahat ng nasira sa condo unit. Pinirmahan din umano ni Navarro sa harap ng mga pulis ang blotter. Humingi siya ng paumanhin at huwag daw siya sana i-turn over sa pulis dahil baka makasira sa karir niya at hindi raw niya alam paano ipapaliwanag sa mga anak niya. He signed voluntarily sa harap ng mga pulis doon. Kung sinasabi niyang pinuwersa lang namin siya o tinakot lang namin siya, is he saying that all the police officers inside the headquarters are in cahoots with us? Meron akong video niya, nung dinala ko na siya sa presinto, kinunan ko siya ng video ng anong itsura niya nung sinurrender namin siya sa presinto para just in case he inflicts more harm to himself to make it appear na talagang kinawawa siya ng husto. Meron akong ebidensya na hindi ganun kagrabe ang nangyari. May konting sugat ka pa lang noon nung pinasok ka namin sa presinto. Kinukumbinsi ng mga pulis doon kay si Denise na filean na siya ng rape case doon para ma-inquest na siya. Kaya lang, kung ginawa yon, papasok siya sa selda ng gabing yon. Nag-iiyak si Bong doon, nagmamakaawa dito kay Denise sa harap ng mga pulis na wag daw gawin yon dahil hindi raw niya talaga baka masira ang karir niya at hindi niya maipapaliwanag to sa mga anak niya. Naawa naman to si Denise, sige, pinangaralan na lang niya doon.
Hindi na raw sana nakikibo pa sa media ang kampo ni Lee, pero napilitan lumabas matapos magbigay ng pahayag si Navarro sa buzz ng bayan kahapon. Hindi namin gusto umabot sa ganito to. Actually, gusto namin maareglo to ng tahimik. Pero since pinalaki niya, pinalabas pa niya kung kami ang masama, kailangan din po naming depensa ng sarili namin. Ayan, malaking problema nga yan. Ba't kasi pinasobrahan nyo rin yung pagbugbog ng ganyan yung nangyari, may demandahan. At kung pakinggan naman natin tong kwento nila Cedric Lee ay parang magiging natin, no? Hindi tayo magiging one-sided. Ang sa akin lang dito, ang babae kasi ay talagang may nangyari kina Bong Navarro at yang babae. Kasi sinabi yan ni Bong Navarro at ina-admit niya na meron nga silang sex ng unang magkita at sa pangalawa. Kaya pwede ring set up ito at pwede ring talagang naabutan. Kung ano man ay sila lang ang nakakaalam niyan sa totoo kasi gumagawa ng ang magkabilang panig ng mga pahayag na ayon sa kanilang gusto. Kaya wala tayong magawa kundi mag-obserbar lang at intayin ang hatol ng Supreme Court. At nabalitaan nga natin na kahapon lamang ay nakulong na itong grupo ni Dennis Cornejo, Cedric Lee, at ang sentensya ay 40 years of imprisonment. Parang life imprisonment na yun kasi paglabas mo 70 years old ka na, kung ikay 30 years old, kung 40, 80 patay ka na, hindi ka na mabubuhay sa 80 years old. Kaya life imprisonment ito. So ito ang kumpletong salaysay ng panig ni Dennis Cornejo at Cedric Lee ayon at pabor sa kanilang panig. Ukol naman sa extortion umano kay Vong, sinabi ni Lee na ang hinihingi nila kay Vong ay kabayaran lang sa mga nasirang gamit sa kondo ni Denise. Yung pera po, nag-come up lang yan dahil na-damage yung mga properties ni Denise doon sa condo dahil sa pag-upakan namin. At saka sinasabi niya na wala siya sa sarili niya nung pinirmahan niya yan dahil sa sobrang takot. Pero it contradicts to what he's saying na nakikipag-negotiate siya sa akin doon from 200,000, 500,000 to 1 million to 2 million. How can someone who's so scared be such a good negotiator? Hindi na muna dinitali ni Denise sa mga pangyayari at limitado ang tanong, pero may mensahe siya kay Vong Navarro. Napakataas ng paghanga ko sa mga lalaki na marunong rumispeto at ipagtanggol ang mga kababaihan. Kung meron mang inosente at biktima dito, wala nang iba kundi ako. As much as possible, gusto kong maging pribado buhay ko at ayoko lumaki ng ganito. Hindi ko to pinili niya to. Pero kung ang pangalan ko na nakasalalay dito at reputasyon ko, ibang usapan na naman. Naghahanda namang maghain ng kasong libel at attempted rape sina Lee at Cornejo laban kay Navarro. Ayan, yan yung meron nga silang kaso kay Bong Navarro pero hindi ito kinatigan ng Supreme Court. Bagkus ay pinawalang bisa yung mga kaso na sinasampaan nila at ang hatol, verdict ay guilty ang grupo ni Dennis Cornejo at Cedric Lee. Pero sa palagay ko naman dapat kunting hatol ang ibigay sa babae. Kasi ang babae naman ay parang nagiging siya, sacrificial lamb sa gusto ng grupo ni Cedric. Alright, so hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Comment in our comment section down below. God bless us all.